So, what is up guys? Kamusta kayo? Diba last time sabi ko dun sa NS200 natin, last na to. Pero, tingnan nyo naman. Ba't wala dyan yung makina? Sa mga magsasabi na naman dyan na baka baka nasabugan tayo. So, wala, hindi po tayo nasabugan. So, bale guys, hindi lang talaga tayo makontento. Sa set natin na nakadapil tayo, yan diba? Diba last time nakadapil tayo. Ito guys, update ko lang Update ko lang sa NS200 natin kay Tisoy. And syempre, tip na rin sa mga para sa mga naka NS200. Guys, mga naka NS200. Stock bore 72mm para sa NS200 natin. Tapos port, cams, racing CDI, valve spring importante. Swak na guys. Hindi na kayo basta-basta maiiwan yan sa kalye guys. Ayan guys, kasi dati nung naka port, cam, CDI, valve springs, carb, 32, flat slide. Yun, kahit yun lang yung set natin dati. Kung nakakita nyo sa sa vlog natin na nakabunggo tayo ng bato, diba? Natakbo tayo ng 163, 164, 165 noon bago tayo nakabangga ng bato, diba? Pero natsambakan ko kasi dati na nakakuha tayo ng 171 sa NS200 natin. Kaso nung time na yun, hindi tayo naka-vlog. So, yun nga, sa mga naka NS200, goods na yan. So, yun nga, kita nyo naman yung makina natin wala dyan, di ba? So, bali last time, kinuha natin yung sa shop. Tapos, sinapak natin dito. Okay siya, okay yung rank up, okay yung top speed. Wala akong masabi. Goods na yun guys, goods na ako para doon. Kaso, yun nga, yung problema guys, di tayo tayo makontento talaga. So, sabi ko sa mekaniko ko, pwede ba pasingit ako sa schedule mo? Sabi ko, last na to talaga. O sabi ko, sagadin na natin to, sagad na natin. Sabi ko, bahala na. Kasi ewan ko ba syempre, iba yung pag isa pang KTM 390, pag nandito si Papa, madalas na nagagamit ko siya, yun talaga yung hinahanap kong power guys. Yun talaga yung hatak na gusto ko. Although, solid yung hatak niya, yung top speed niya. Pero gusto ko talaga kahit pa paano. As in, malapit-lapit doon yung yung power ng NS200 natin. Syempre, KTM 390. Ito sa atin, NS200 lang. Tapos, yun. Minamax natin yung full potential ng makina. Ito magre-reveal ako sa last na set ng makina natin. Kasi, wala naman ako ibang ginalaw doon. Bukod sa dati na naka-port na siya, naka-cams na siya, racing CDI, tapos 32mm carb flat slide. Yun na rin naman Tapos yung binago lang din naman natin doon, yung nagpa-convert tayo ng pa-resleeve tayo ng black. Kasi, yung 72mm na piston ni NS200. So nakita niyo ba bakit ako naglagay ng dapil? So ang sinasabi ng iba baka stroke up tayo. So hindi tayo na stroke up. Ang lang talaga, mas matangkad yung pinalit natin na 76. Hindi. Tama, 76. Mas matangkad yung yung 76 na piston compared sa 72 na piston. So yan, balik nagpa-resleeve tayo. Tinanggal yung lumang sleeve, nag-bore tayo. Kasi yung stock na sleeve ng 72mm, pag niresleeve natin yun, nirebore natin yun, na yun lang talaga, sobrang nipis na talaga guys. So, ang suggestion is tanggalin talaga yung sleeve niya na luma, tapos mag-bore ulit ng bago, tapos salpakan ng bagong sleeve, tapos boran ulit na kakasya yung 76 syempre. Tapos syempre, 'di ba, mataas ng konti yung piston natin compared sa stock. Kaya tayo naglagay ng dapil nun. So, yung performance ng last na na set ng makina natin, solid talaga, guys. Although may vibrate siya, ma-vibrate siya ramdam. Pero pagka yung kahit dati pag gusto ko mag-wheelie, kahit nasa second gear ako, kahit nasa second gear ka, rektahin mo na lang yung pega, kahit di ka na mag clutch kick or
or kick clutch. Yung parang papabuelohin mo muna yung RPM mo na hawak mo yung yung clutch mo. So parang gagano'n mo pa siya. Hindi na. Binigyan mo lang siya as in. Aangat-angat talaga siya. So okay talaga ako noon. Kaso sabi ko nga, gusto ko talaga yung yung pang KTM talaga na Sa mga dyan sa mga basher dyan bahala kayo dyan. Basta yun yung gusto ko. Yun yung sa akin. Hindi ko sinasabing gayahin nyo ako. Kasi baka sabihin nyo, ba't di ka nalang bumili ng sarili mong KTM 390 or say, motor naman na yan ng papa mo, ba't di na lang yung gamitin mo pang karera kung gusto mo talaga mo top speed. Ha? Dito ako masaya Bakit ba? Kahit sabihin nyo sa akin na yung lifespan ng motor mo, bababa yan, ganito ganyan, yung gastos mo, yung maintenance mo, ganyan. Oo, alam ko. Paano yan? Doon tayo masaya So, yun nga, ulitin ko, hindi ko sinasabi na na nanonood kayo dito ng video ko, gagayahin nyo na yung setup ng makina natin, tapos magre-reklamo kayo, Lods, ang gastos, Lods, palit pyesa, Lods, ano ba tong set mo? Wala ko sinabing guys, gayahin nyo. Pero ito lang tip ko lang sa mga naka-NS200 din na gustong magkarga ng mga slightly na karga lang din, mga slight na karga. Yung 72mm na stock bore ni NS200 is enough na guys. Huwag nyo nang galawin yan. Magpa-port na lang kayo. Port, cams, racing carb, racing CDI. Yung posibleng hindi ka masasarapan sa top speed niyan or kahit sa rank ka. Basta sa performance niyan. So bale, abangan nyo guys yung last na to. Sana last na to. Last na setup natin ng makina natin, which is yun nga sasabihin ko, 78 bore. Mamax na natin. Alam ko, hindi pa yun yung talagang max ng NS200 natin, yung as in pinaka-ubos-ubos talaga ng max. Ayoko naman. Kahit pa paano, gusto ko naman kahit pa paano tumagal yung makina natin. Kasi baka isang araw, baka bumili tayo ng buong makina, di ba? So, wag naman sana dumating doon. ang gagawin nating setup ngayon is same height ng piston. Bali tatanggalin natin yung yung same height sa 72mm yung sa pinaka-stock talaga. Bali tatanggalin natin yung nilagay natin dati na na dapel na palaman. Tapos sasalpakan natin ng 78 bore. Tapos syempre ganun pa rin, port, cam, CDI, valve springs. Yan na lang. Tapos itong month or baka next month, first week, pauwi papa. So samahan nyo guys. Rides tayo. So hopefully next week mabuo na natin tong makina natin kay Tisoy. And samahan nyo kami sa mga ride namin. So see you around guys and God bless. Basta sabi ko nga, stick kayo kung saan kayo masaya. Kaya once again, abangan nyo yung mga vlog natin guys at saka thank you sa pagsuporta palagi. Kahit na minsan na lang tayo talaga mag-upload sa YouTube natin. Pero babawi ako sa inyo guys. Focus tayo sa vlog natin ngayon. So, see you around.